Honesty is the best policy. Sino nga bang di nakakaalam sa kasabihan na yan? Tayong mga Pinoy kilala sa pagiging honest. Sa katunayan, isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo nagugustuhan ng mga banyaga. Ano po ang honesty para sa inyo? Siyempre, yung tapat. Nagsasabi ng totoo. Yung honesty na yan, sa lahat ng ugali, yan ang isa sa mahalaga. Kung walang honesty, parang ang integridad mo sa sarili mo is pinapababa mo din. Kahit hindi ako binabantayan, ginagawa ko po ang aking pananagutan. Ito nga, hostage taker. Walang inaksenso. Moderno na nga ang ating mundo. Kasabay din ito ang kaliwat ka ng mga balita ng pagnanakaw, korupsyon at panggagansyo. Tila mahirap yatang paniwalaan na may natitira pang honest sa bahay ni Juan. Metro Manila ang sentro ng kalakalan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, humigit kumulang na 12 milyon ang naninirahan dito ngayon. At halos kalahati nito ay mula sa iba't ibang probinsya. Kaya napakalaki ng posibilidad na iba't ibang klase ng tao ang araw-araw nating nakakasalamuha. Upang mapatunayan ang honesty, naisipan ng aming grupo na gumawa ng isang social experiment sa pamamagitan ng pagtatayo ng honest store. Dito, walang nagbabantay. Yung mga bibili na ang siya maglalagay ng kanilang mga bayad at sila na din ang kukuha ng sariling sukli. Sa bawat paninda, nilagyan namin ito ng halaga. Ang aming unang lokasyon ay sa tapat ng isang pampublikong paaralan ng elementarya sa Barangay Culiat. Dito, halo-halo na ang aming magiging unang customer. Nandiyan ang mga bata, pati na rin ang kanilang mga magulang. Sa aming lokasyon, naglagay kami ng 3 hidden cameras na may iba't ibang anggulo upang mabantayan namin at maobserbahan namin ang mga taong lalapit dito. Iunti nang nababansin ng mga bata ang tinayo naming tindahan. Isa-isa na rin silang lumalapit at tila nagtataka. Itong isa, pinagmamasdan ng mabuti ang aming tindahan at nagdadalawang isip kung bibili siya o hindi. Ito naman, pinagkamalang pantindero si ate oh. Hanggang sa hindi na nagtagal, ay isa-isa na silang lumalapit at inuusisa ang aming honest store. Kitang-kita nyo naman kung gaano ka-honest sa mga batang ito oh. Nakakatuwang isipin na sa bawat batang bumibili ay hindi pa rin nawawala sa kanila ang pagiging honest. Dahil sa bawat kuha nila sa aming mga paninda, mayroon itong kapalit na bayad. O itong si Totoy, siya na mismo ang kumuha ng kanyang sukli. Aba, at napakatapat niya naman talaga.
inilipat namin ang Honest Store sa tapat ng isang pampublikong paaralan ng high school. Ating alamin kung honest nga din ba ang mga tao dito. Noong una, ay tinitignan lamang ito ng mga nagdadaan. Tila nagtataka sila sa nakikita nilang tindahan. Ang isang ito, tila nag-aalangan pa sa pagbili oh. Itong isa, hiniratan pa ang kanyang nanay para makabili sa aming tindahan. Nakatutuwa naman ang batang lalaking ito, kusa siyang kumuha ng bayad at kumuha din siya ng sarili niyang sukli. Hindi pa nga natatapos, ang 3 minuto ay nagmistulan ng blockbuster ang aming tindahan sa daming dumagsa at nakikiusisa dito. Pagiging honest o pagiging tapat para sa akin, pangmalawakan na pananaw ng sosyolohiya ay pagiging moral. Ang pagiging honest, pagiging tapat ay pagiging moral. Kasi pag sinabi mong moral ang isang tao, lumalagpas siya sa kapakinabangan ng sarili. Ibig sabihin, ang kinokonsidera niya, ibang tao. Ang konsensya natin, nade-develop yan ng mga magulang natin, ng mga tao sa paligid natin. Yung konsensya, pagka lumalaki na tayo, na-internalize na natin. So, ibig sabihin, kahit hindi na natin kasama yung mga magulang natin, alam na natin kung ano yung tama o mali. So, ang pagiging tapat, kasama yan sa na-internalize na natin sa konsensya natin, sa mga Pilipino. Yung pagiging tapat ng mga bata sa video, na nagbabayad sila, bumibili sila kahit walang tindera, walang tindero, magaling na halimbawa yan para sa personalism. Kasi magkakaklase sila eh. Ibig sabihin, pag itong kaklase ko, hindi nagbayad, sisitahin ko, di ba? Yan dyan sa halimbawa ninyong video, napakita na kahit lungsod to, meron pa rin personalism, meron pa rin pagiging Pilipino. At meron pa nga ako nakita dyan sa video nyo, mismo yung nanay, di ba? Siya mismo yung kumuha ng pera dun sa bulsa niya para ibayad yung anak niya, may pinilig yung anak niya. Ibig sabihin, nakakatuwa na yung nanay nagpapakita ng halimbawa dun sa anak niya na kahit walang tindera anak, magbabayad pa rin tayo. Mamili ka dyan, ako magbabayad. Kaya maganda yung ginawa ng experiment. Nagpapatunay lang na sa kabila ng kahirapan, magulong mundo at pagkakaiba ng estado sa buhay, karamihan pa din sa mga Pinoy ay matapat kahit sa mga simpleng paraan lamang. Kuya, bumili ka ba dun sa tindahan? Opo. Bakit nagbayad ka kahit wala naman nagbabantay? Kasi sa tao naman po yung kung ano ko yan, magbabayad o hindi. Ba't ka nagbayad kahit walang nagbabantay? Ito po maging matapat sa lahat ng mga. Bait ka nga, masipag ka nga, talino ka nga.